Oh, hi. Yeah. So, nag-BPO tayo. Call center. 1.5 year na. Bale, nung first time is 6 months, teleperformance. So, after that, taskas, anonas. So, that's 1 year. Solid 1 year. Tapos, nagpahinga muna ako, nag-resign ako. Kasi, na-discover ko rin yung tungkol sa virtual assistant, no? So, this virtual assistant is talagang totally work from home. Tapos sa mga clients sa Amerika, no? So, nag-apply na ako. Siguro mga 5 na yung mga na-applyan ko, no? On-site, tapos yung iba sa work from home. Pero gusto ko talaga yung sa bahay, kaya pinilit ko talagang mag sa bahay. Pero nagpapahinga muna ako kasi madali lang talaga makahanap. Marami talagang requirement ng mga virtual assistant at saka call center, no? Kahit saan magpunta, parang pag pumupunta nga ako sa mga applyan, lalo na sa Pasig, no? Sa Bridgetown, talagang hindi ka nahihiwalayan ng mga recruiter eh. Akala mo artista ka, pinag-aagawan ka, kulang na lang posas eh. Talagang madali lang kasi alam nila na hindi ka magtatagal. Sa totoo lang, 18 months na ako, going 19 months. Alam nila hindi ka magtatagal dahil sa yung oras. Unless makakuha ka ng Australian client, pero kung ang kliyente mo ay US, sasabay ka sa time nila, which is starting at 12 madaling araw o kaya 2 a.m. Kagaya ko, 2 to 11 ako, 2 a.m. to 11 p.m. Sabihin mo, lumalabas ako tanghaling tapat, tapos mapasok ko 2 a.m. No, ang ganda lang sa 2 a.m. Walang traffic, no? Pag uwi, walang traffic, kaya lang, alanganin, sipin mo, ang sarap matulog. Ngayon nga, nararamdaman ko, sarap pala matulog ng normal, no? 8 p.m., tulog ka na, gising ka ng 5 a.m., no? Dito na ako sa office. So, bali, 15 ako nag-stop work na. Bali, nag-resign ako 30 days, no? Stop work ako, so 15. So, ngayon, 17. 2 days pa lang ako. Pero ang saya, natutuwa ako. Yun nga lang, medyo masakit lang kasi nakikita ko, yun, no? Umaandar yung air conditioning. Alam kong malaki bill ko sa katapusan. Umaandar yung air conditioning. Ito namang gallery. Ito yung gallery. Wala naman siyang renta, sa amin naman to eh. So, no problem. Kaya lang yung mga kuryente talaga kasi malaki screen ko, no? Pero lahat to, pati yung mga units ko, yung i5 ko, nabili ko yan during the time of BPO. Kwento ko lang sa inyo kung paano ako napasok sa BPO. Nagsimula yan sa isang inuman. Siyempre ang full-time kong job nun, yung sa vlogging pa rin, no? Kumikita naman ako sa YouTube, tsaka buy and sell. Yun na yung mga pinagkakakitaan ko. Pero, nung sa isang inuman, merong isang kaibigan ko, siyempre mga kaibigan ko, mga business-minded, no? Hindi yung puro kalokohan. Siyempre, mas maganda talaga yung ganun, yung isip ka ng pagkakitaan, open new businesses. May sign na open, solar daw. Solar engineering, ganyan. Sumama nga ako sa ibang outlets na nilagyan namin ng solar. Doon nga yun sa Tanay. Kaya nakita ko yung lugar ng Tanay. Tapos ngayon lagi ako nandun. Doon na ako nag-unwind, no? So nagkakabit kami ng solar doon dahil walang kuryente ron. Tapos sumunod yung Starlink. Walang internet doon eh. So nagkakabit ng Starlink. So doon nagsimula yun. Solar. Di nung nagtipon-tipon yung mga magkakaibigan, sabi, tara sa solar tayo. Sabi ng iba. Sabi nung isa, dalawa pala. Sabi nila, hindi, may work ako eh. Kung saan ka nag-work? Tinanong namin, sa call center. Call center? Akala namin may age limit. Kasi 50s na kami. So, wala daw age limit. Doon nagsimula yun. Kung pwede pala yung gano'n, ang klaseng business siya. Wala akong kalam-alam. As in, zero. Tapos ang ginawa ko, nag-search ako sa internet, no? So, sa YouTube, nakita ko yung mga Metacom careers. Nagbablog sila. Daming nanonood, no? Yung mga nag-a-attempt na pumasok sa call center, which is excuse me. Yung mga nag-a-attempt talaga pumasok sa call center, papanoorin yung video na yun kasi yun ang pinaka come on nila o startup nila kung ano yung sasabihin ng vlogger na yun. Bagay makikita mo, ang galing nila magsalita. Kasi akala ko, ang ibig sabihin ng call center is taking calls. Kaya nga call center, di ba? Hindi pala. Meron pala diyang email, meron palang chat, meron palang
back-end, no? So, mga typing. So, marami pala siya. Tapos hanggang sa nalaman ko na yung mga virtual assistant, yung scheduling, yung booking, mga Airbnb, ganun. Tapos yung iba naman is appointment setter, mga ganun. Hindi lahat siya puro calls, kahit na tinawag siyang call center. So, di ang ginawa ko, gusto kong gayahin yung Metacom Careers. Kasi ang dami talaga eh. Nagmamak call pa nga sila eh. Siya rin yun eh. Kunwari, ito yung kliyente, ito naman siya. No? Ganun ginagawa niya sa video na ka-split screen. At ang balita ko, yung mga tao na yun, eh, tumalis na sa call center kasi ang lakas na ng kita nila sa YouTube. Umalis na sila. Siguro may mga 800,000 followers, no? Tapos talaga namang inaayos na nila yung video nila. Tapos exciting naman din panoorin, matututo ka talaga. So ginawa ko, gusto kong gayahin yung Metacom Careers. So ginawa ko, naghanap ako ng mga call center. Search ako. Tapos tingin-tingin ako. Pinakamalapit sa amin, Marikina, Alorica. O punta ako doon. Ang gagawin ko sana, kagaya sa Metacom, nasa labas sila, inaantay nila lumabas yung mga empleyado. Tapos sasabihin, kamusta ang call center? Kamusta yung sweldo? Kamusta yung day off, no? Sabihin, puyat, sweldo, tama lang, baba. Hindi sila makapagsalita ng all out kasi syempre nasa loob pa rin sila ng company, no? Kamusta naman? May mga jowa ka na sa loob? Wala nang time. Ganun yung mga banat ng mga tao. So sabi ko, kaya, pupunta kaya ako doon. Di punta ako Alorica. Pagpunta ko sa Alorica, ayan na agad, recruiter. Sabi niya, alika na, pasok na, pwede ka. Ayun na. May van kasi nasa ibang building yung yung typing test. Akala mo alam pogo. Akala ko saan ko dadalhin nito? Bakit wala sa building nila yung yung interview, no? Sinakay kami sa puting van. Di ba, alam mo na yung puting van, akala mo yun yung mga dudukutin ka tapos kukuha ka ng ng insides, no? Yung puso, no? Kidney. Sinakay talaga kami sa van. Tapos yung van, yung hindi kanila, no? Yung van, yung parang nirentahan lang nila na, na bumabiyahin ko ba, no? O, dito muna, sige. Dami namin, 3 van, 30. So, kaya dadali nito. Sabi ko, hindi naman ako pwedeng anuhin nito dahil Marikina to, kabisado ko. Actually, nagpunta kami sa sa palengke. Sa palengke sa bayan. Nirentahan pa na nila yung buong sektor ng isang internet cafe. Doon pala kami mag-interview sa sobrang dami. Sa sobrang dami nilang ini-interview. Tapos gusto nila talaga matapos na. 1 oras, 2 oras, paspas. Interview sabay-sabay, 10. Saan ka nakakita noon? 10 ng interview kasi gusto nila malaman kung magaling ka mag-English. Tell me something about yourself, ganyan. What's your experience? Ikaw, you. We speak English, ganun. Di maya-maya, sinabi na, sige, makakapasa dito. Makakapasa dito, may libre pang pizza or something. Binigyan yata kami pera 1.5 yata, 1.5. Gift certificate. Binili ko lang ng pizza. Pero binigyan kami 1.5 pag pumasa ka ron sa first stage, no? So ganun, hindi ako nakapag-interview. Nangyari, ako nakakuha. So 30, 15 nalagas yung nalagas yung 15 rin. So kalahati kasi yung iba, talagang first timer talaga. Tapos di pa sanay mag-English. Tapos yung iba, talagang, alam mo talagang clueless pa ako nang pinasok nila iba galing sa probinsya. Ako, nakapasa ako. Sabi ko, at my age, nakapasa ako. Yun nga lang, hindi ako tumigil doon. Nakapasa na ako, hindi ako tumigil doon. Umipat pa ako ng iba. Pumunta pa ako sa pa ba ako nagpunta nun? Ayun, Concentrix din. Concentrix, pumasa din ako doon. Tapos, saan pa ba? TP, Teleperformance, sa Masinag. Pumasa rin ako. Kaya lang, ang pinakamabilis talagang sumugot yung Teleperformance. Ang bilis talaga nila. So, doon ako na, parang alam mo, senior niya. Pinauna pa ako sa pili. Inuusap ako kaagad eh. Ganyan. Inglesan na naman, Inglesan. Sige, paliwanag mo yung sarili mo. Anong paborito mong movie? Bakit? Bakit mo naging paborito yan? Ganyan. Paborito mong kanta? Anong mga businesses mo? Yan, paliwanag mo lahat yan sa English. 5 years ako sa Middle East. Tapos nag-Jollibee pa ako. Nung time na nagja-Jollibee kami, all English yan. Hindi pwede mag-Tagalog sa pagalitan ka. Hindi kagaya ngayon, di ba? Dati all English kami nun. So, nasanay na ako nun. Nangyari, nakapasa. Sinatanong saan mo gusto? Saan mo gustong account?
Sabi ko, I have no idea, kahit saan. Nilagay ako sa healthcare, voice. Wala akong kaalam-alam. Sige, healthcare voice. Sa sobra pa lang kadadaldal mo, madadamage din yung ano mo. Lalamunan, tsaka yung tenga ko, dito, tenga. Na-damage din, nabingi to. Nabingi, tapos di ka makapag-leave, no? Kasi sa call center, ang usapan dyan is, attendance. Attendance talaga. Kasi, ano na ngayon online na eh. So makikita ng kliyente sa Amerika kung ilan yung pumasok na heads. No? Hindi mo maloloko yun. Hindi mo pwedeng sabihin pumasok lahat. Hindi pwede kasi may time machine, may time doctor, may time warp. Makikita nila talaga kung sino yung mga pumasok na heads. Talagang napaka-importante ng attendance sa call center. Parang totoo nga yun, nakikita nyo sa mga kwento na na disgrasya na sa motor, pinapapasok pa nung leader nila. Totoo talaga, ulo talaga. Para bang parang sabi ko nga karne-karne lang, totoo lang. Karne-karne, kaya ang dami nalalagas. 50%. Sa study, 50% ng mga call center nalalagas talaga sa health issues, dahil ang pangit ng oras. Tapos yung iba dyan, part-time, yung iba dyan nag-aaral. Di ba kinukuha lang sa call center kahit na yung mga senior high? Tutuloy